Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tayo pumunta naman kay Attorney Vic, yung kanyang pagsuporta kay Duterte at yung kanyang pasabog na ditong itong mga politiko ay sindikato, at pangatlo, mamaya-mayang konti, yung kay Isko naman, ang kanyang pagsuporta kay BP Sara. Dito muna tayo. Alright, fire! Hindi mo talaga kilala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mhm. Ang hirap niyang basahin. Ang hirap niyang intindihin. Read my lips. Look me in the eye. Although I have my sunglasses, this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Mhm. Itong si former President Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. Ayan, maliwanag po Ito, malinis. Hindi sila magkakilala ni PRRD. Tuloy, mamaya papaliwanag po natin. Gusto ko lang siyang subaybayan. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Ikaw ang mabibitag kapag sinubukan mo. I find it very amusing, interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Ito, tingnan muna natin itong intro ni Ben Tulfo, okay? Ito ngayon si Ben Tulfo tumatakbo bilang senador at hindi po ito nawawala sa top 5. Lagi siyang pasok dyan kasama sila Senator Bongo. Okay? Pini-explain niya ito si PRRD, talagang ibang klase. Hindi siya nakakahon. Hindi siya yung, eto politiko, eto yan. Doon po nagkaiba si PRRD sa ibang mga politiko. Kaya nga pansin nyo, nagugustuhan siya ng taong bayan dahil hindi trapo. Ito ngayon, yung media nalilito sa mga sinasabi ni PRRD. At hinihilo sila. Sa madaling salita, ang nagli-lead. Kung gusto ng balita ni PRRD, si PRRD ang mangunguna. Pero, susunod-sunod, itong mga mahihinang klase, itong mga weak, itong mga bangag, itong mga tambaluslos, tapos sasamahan ng ibang media. Sasakyan ng ibang media
Pero hindi nila alam, pinaiikot-ikot na sila ni PRRD. And until now, it is very effective dahil ang suporta kay PRRD nandoon pa rin. Hindi siya nawawala. Pag nagsalita si PRRD, balita. Pag nagsalita si PRRD, sinusundan ng mga tao. Unlike dun sa iba. Yan, dito muna tayo. Tuloy. Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away, which means sooner or later, he's gonna lose it. Lahat ng yan, isa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Diba, ibang-iba? Yun ang papansin nyo, iba ang karisma ni PRRD. Yung bitaw niya ng biro, grabe. Kaya mapansin nyo, pag ang blinag ng mga DDS si PRRD, benta. Pag ang blinag ng mga pulahan si PRRD, benta. Pag ang blinag ng mga dilawan si PRRD, benta. Pag blinag ng mga komunista at NPA si PRRD, benta. Basta anything about PRRD, benta. Samantalang, etong mga vloggers na sumusuporta kay BBM, pag ang binalita nila si BBM, langaw. Walang views. Pag itong mga dilawan, pag ang kanilang blinag is about the dilawans, langaw. Kaya mapapansin nyo, lahat ng balita, mapapula, mapa-NPA, mapa-komunista, mapa-dilaw, mapa-DDS, ang gustong balita, Duterte. Ganun po ang karisma ni PRRD. Ito po yung pinapaliwanag unti-unti ngayon ni Ben Tulfo. No. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungutya or... Yan o, biro may laman. So, inuunti-unti pinupuri. No? Ito, tingnan lang natin kay Ben Tulfo. Okay? Ito si Ben Tulfo. Matagal na po ito, sinusubaybayan ko. At ito si Ben Tulfo, hindi katulad ni Raffy Tulfo at saka ni Erwin Tulfo. Iba po. Iba. Sa katunayan, ito ha. Meron akong nabalitaan sa isang malapit di umano sa mga Tulfo. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo. Pero ito ay siya ay kilalang malapit sa mga Tulfo. Ang sabi niya, etong sila daw, hindi sila magkakasundo. Ayaw ni Ben Tulfo ang stand ng dalawa niyang kapatid. Lalong-lalo na itong ginawa ngayon, lately, ni Erwin Tulfo patungkol dito sa tourism. Talagang nilaglag ni Ben Tulfo si Erwin doon. Ang sabi nga, hindi mapapagsama sa isang lamesa, sa isang dining table na kumakain itong mga Tulfo na ito. Definitely wala na si Mon. Tapos na siya sa era niya. Yun lang, minsan si Mon, parang basta, wag na natin anuhin yun, tapos na siya. Ito na lang talagang active ay si Ben at ito si Raffy at saka si Erwin at saka to si Ben Tulfo. So, hindi sila magkakasundo. At pansinin nyo, may pagkakapareha si PRRD at si Ben Tulfo. Hindi sila out of the box. Out of the box sila. Hindi mo sila pwedeng ikahon. Pansinin mo, si Raffy at saka si Erwin trapo na ang dating. Kabago-bago. Diba? Si Ben, hindi. Ino-observe ko tong mama na ito. Talaga namang hindi siya mahilig mamulitika. Hindi siya
Hindi siya yung parang sisip-sip dito, sisip-sip dito, sip-sip kay BBM, sip-sip kay Duterte, hindi. Hindi po siya. Kaya nga, doon siya nagugustuhan ng maraming tao. Kasi meron siyang sariling utak. Same thing with PRRD. Hindi sinundan ni PRRD yung typical sistema ng politika. Hindi siya trapo. Hindi nakakahon si PRRD. Ito po pinupunto niya. Sarcastic joke, magaling siya dyan. Watch carefully, listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Example, pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin o patayin ako ni Marcos yan. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Maraming na good time na media rito. Yun. Di ba? Naalala niyo yung balita na yon. Tinawag niya lang bangag si Marcos. Hindi naman sumasagot si Marcos eh. Anong nasa isip ng tao? Talagang addict si Marcos. Yun na nasa isip ng tao. Tapos biglang binawi ni PRRD. Di ba? Sakay naman ngayon ng media. Di ba? Ito si PRRD, ulyanin na talaga. Pero tayo mga DDS, alam natin ang totoo. Si Ben Tulfo, alam niya totoo. Di ba? Nang good time si PRRD, yung iba naman, nabola. Yung mga tangang mga pulahan, dilawan, di ba? O yung mga bayarang mainstream media. Para sa kanila, balita na to. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Ayun, di ba? Diyan mo malalaman ng tao influential. Kung anong lumabas sa bibig niya, kahit ano, balita. Ganyan po ang Duterte. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Oh. Hindi niya pinagkakatiwalaan, ha? Tandaan niyo yan, ha? At dapat naman pinagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino. Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. How do you find that? Di ba? Sinasabi ni, matanda na ako, ready na ako mamatay. Sinasabi ni PRRD, di ba? So, magaling si PRRD dyan. And buti na lang, hindi katulad ni itong si Ben Tulfo, yung ibang mga, alam nyo, dumadami na rin po kasi yung mga sinasabi nilang social media vloggers, mainstream media, na makikitid ang utak. Napansin nyo ba yun? Tingnan mo yung isang congressman, may blank space daw. Kaya daw may blank space kasi at nilabas nila ng mga Duterte nila PRRD yun dahil gusto ibalik sa opisina yung natapyas na budget ni BP Sara. Ganun na po sila kanipis mag-isip. So hindi ako nagtataka, etong kanilang mga vloggers, posible ganyan din. Ang bilis nila. Pagtatawanan na siya ulyanin talaga si PRRD. Wala talagang isang salita, di ba? Ganun po sila katanga.
Ito yung pangatlong bihirang-bihira. Posibleng sa pamilya niya lang o kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes, as usual. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Salamat nga pala sa Magdalo survey ha. At number 5 ini. Ayan. Ito malakas po sa malakas po at hanggang ngayon malakas po sa survey si Tulfo. Consider po natin si Tulfo, kayo pag-isipan niyo 'yan. Pero sa akin lang, doon na tayo sa bago. Huwag na natin iboto yung matatagal ng politiko gaya ni Aimee, ni Lito Lapid, etc. na wala namang nagawa. Wala namang nagawa, ibabalik pa natin sa pwesto. Diba? Nasa sa inyo yan kung sinong gusto nyo iboto. Basta sa akin, yung mga matitino. At halimbawa sila Atty. Vic, sila Jimmy Bondoc, ito si Ben Tulfo, yung mga bago na dapat nating bigyan ng tsansa. No? Alam mo, ang nakita ko dito kay Ben Tulfo, tingnan nyo mabuti. Meron po itong tayo. Imposible. Itataya ko lahat dito sa inyo. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga Marcos. Imposible. Napaka-imposible. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga galamay ni Marcos. Para tumakbo, alam natin, ang tatak Tulfo, Tulfo yan. And until now, mataas pa rin sa survey si Tulfo. Kaya hindi ako naniniwala, imposibleng hindi ito nilapitan ng mga pula. Pero, hindi siya tumakbo under the BBM's team. Wala siya doon sa partido nila. Yun na lang ay may tapang at may paninindigan. Yung independent po ito. Pwedeng andoon na ang kayamanan sa partido ni BBM. Makinarya. Maraming pera doon para ikaw ay suportahan sa eleksyon. Ako'y naniniwala kahit magkano ang i-demand ni Tulfo tumakbo lang sa partido nila, ibibigay. Ganoon po kalakas ang Tulfo. Hindi po natin madidinay yan. Especially si Ben, kasi si Ben Tulfo ibang-iba po doon sa mga kapatid niya. So, I'm positive na may opinion na may alok. Ito, malaki. Ito si Ben Tulfo. And sigurado ako, tinanggihan niya yon. Kaya independent siya ngayon. Ibig sabihin, ito ay posibleng maging taya natin sa Senado. Kung sakali, ako naniniwala ako pag nanalo ito, and definitely, napakalaki ng chance nitong manalo. Nasa 80-90% mananalo to si Ben Tulfo. At pag nanalo ito, I'm sure nasa Duterte party to. Bagamat, hindi siya maingay ngayon ng sobra, pero hindi ito magpapagamit. That's one thing for sure. Hindi ito magpapagamit kay Marcos, hindi ito magpapagamit kay Tambaluslos, and definitely hindi rin ito magpapagamit sa mga kapatid niya. Sa katunayan, napupuna ko na dumidistansya siya. Ayaw niya doon sa mga kapatid niya. Ito yung opinion ko lang ha. Pansinin niyo. Kaya ito magiging dagdag numero natin mga DDS sa Senado. Kailangan natin ng numero doon na maninindigan at talagang sisilip. Ako naniniwala ako hindi ito katulad ni Raffy. Sisilipin niya talaga. Sisilipin niya talaga
yung mga dapat silipin. Alam ko marami sa inyo na-disappoint sa mga Tulfo, including me. Including me. Hindi ko po tinatanggi yun. Sa katunayan, binanatan ko si Ben. Ay, si Ben. Binanatan ko rin si Rafi at saka si Erwin. But ever since, ito hindi. Kasi nakikita ko iba siya. Dati pa, kahit i-check nyo yung aking mga vlogs before, nakikita nyo, iba. Dati pa, iba to. Sinasabi ko, iba na ito. Iba na to sa kanyang mga kapatid. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Number 5 sa senatorial surveying ng inyong Magdalo. Sino? Ini. Thanks but no thanks. Okay, back to Trillanes. Sabi ni Trillanes, pathological liar daw itong si Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan na. Tanga kasi yan, si Trillanes. Tanga. Hindi nila alam, pinasasakay. 'Di ba? Tayo. Hindi, nung sinabi ni PRRD gano'n, sumababa loob natin. Alam natin sa sarili natin naglalaro si PRRD. Pinagtitripan, eto mga gullible na ito. Tayo alam natin, including Ben Tulfo, alam niya. Ito si Trillanes, wala. Mahina talaga to. Magsama sila dapat ni Gadon. Hey, pangklase. Yung magiging sabihin, nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tama raw. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss. At babasahin ko, the pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number 1 nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siyang nakaupo pa, Senator pa si Antonio Trillanes. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo o si Digong? Don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands. O kayo, Sige. sa tingin ninyo, sino muna mag-uuli? Palagay ko nag-uulyanin na si Trillanes ngayon pa lang eh. Tingnan mo, wala nang latak na yung lumalabas sa utak. Don't get in trouble. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya Mismo. at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Nagets yun ha? Di ba? Utu-utu ka, tanga. Hindi po mura, tanga. Stupid yun. Utu-utu ka, tanga ka, Trillanes. Gaya ng mga 10 mga supporters ni Marcos, mga vloggers. ang daming nabitag ni PRRD doon, no, ng mga vloggers. Slow down. Baka nakalimutan mo yung may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular Tonyo, or iba sa atin. Ang ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous, but still, you're lying. Mhm. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At so, it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na statesman kung tawagin ng iba dahil he's just be himself. Itong nakita ko kay Ben Tulfo. Dati kasi nakausap ko po ito. At sa dami ko nang nakausap, dati nakausap ko. Sa dami ko nang nakausap na mga politiko or papasok sa politika or media, sawang-sawa po ako sa plastic. Totoo yan.
Hindi ko lang pinapahalata, pero naaamoy ko yung plastic. Tatanungin ko lang sila s- ng ano, ng isang tanong, tapos maya-maya uulitin ko, magkaiba na sagot. O kaya maki- n- n- nahuhuli ko sila sa mga kaplastikan nila. Pagkausap mo, iba. Pag may camera na, iba na. Eto, magagaranti ko sa inyo, kung ano si Ben Tulfo kausap, yun siya sa camera. At hindi siya sumasakay sa sa isang issue or sa isang politiko. Isa masasabi ko sa mamang ito. Nung nakausap ko siya, may sariling isip. Hindi mo pwedeng diktahan. Yun ang pumasok talaga. Same thing kay PRRD. May sariling isip, di mo pwedeng diktahan. Hindi yung, ay uso ngayon ng pula, sa pula tayo. Ay uso ngayon, uso ngayon ng dilaw, sa dilaw tayo. Pansinin niyo politiko ganyan. O, pirma tayo doon sa ginawang bill ni Ontiveros. Napangit daw yung bill. Kinontra ni Marcos, inatras nila yung pirma nila. Ito yung mga taong walang paninindigan. Sabay sa agos. Ito, hindi. Gumagawa ng sariling agos. Hindi siya yung totoong leader to. Hindi siya yung parang pabakla magsalita. Paiba-iba. Depende sa camera o depende sa personal. Ito, hindi harap likod. What you see on and off the camera parehas. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. Pero itong si Tonyo, ikaw Antonio Trillanes, like you listen carefully, nababasa kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, si Ben Tulfo, si Bitag. Di ko makalimutan yung sa Senate hearing, yung estilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Senate hearing yan. Hindi yan paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Etong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ko matandaan. Ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, papatawag din daw kami, mga vloggers. Hindi ko alam kung sino-sino mga vloggers. No? Hopefully, patas. Hindi lang mga pro Duterte ang ipapatawag. No? Pero ganyan sila eh. Manyayabang sa hearing. Kaya, mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological lying. That's what you are. Tandaan mo, Tonyo, may issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Yari ka. Well, there's one thing I'll say. Pansinin nyo. Ito Ako tuwan-tuwa dito. Kasi may karma. Ang gulong umiikot. Siya dati senador, niyayabangan si Ben Tulfo. And konti na lang, napakalaki ng tsansang manalo ni Ben Tulfo as senator. Pag akyat niyan dyan, ikaw naman gigisahin, Trillanes. At ako talaga, pag nanalo si Ben Tulfo, i-request ko talaga sa kanya. Kahit wala akong contact number niya. Hindi ko po ito na nakakausap ng dahil kaibigan ko, hindi. One time ko lang siya nakita at nagkataon na may mga tao doon at nakausap ko siya.
Pero gagawan ko talaga ng paraan makausap si Ben Tulfo. Gisahin mo to. I-request ko. Ngayon, kung pumayag si Ben Tulfo o hindi, okay lang. Importante, ibawi natin si PRRD. Pati nga si Banat Bay binakbakan nito eh. Dinemanda. Madaming dinimanda to. Eh siya nga yung ganyan eh. Siya yung tagatahol ng dilaw at saka ng gobyerno ngayon. Siya pa may ganang magdemanda. Ang kapal ng mukha nito. Dapat mabueltahan to. Dalawa, ikaw at ako, di pa tayo tapos. Naku, yari. Hamon. Hinamon na. Ha? Oh, yan. Tandaan mo yan, Trillanes. Hindi pa tayo tapos. Well, there's one thing I'll say, mga boss. If there's any good news, and the good news is, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa chacha or charter change at least dito magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging mahabang issue rito para kay President Bongbong Marcos, strictly economic amendments lang sa Constitution and nothing more. Samantala, dito naman kay former President Rodrigo Duterte, okay lang kahit dagdagan yung political amendments. Basta, may kondisyon basta hindi pwede makinabang yung mga incumbent tulad ni President BBM at yung mga... Ako naman dito, kontra ko. Ayoko naman. Sa ngayon, ako tingin ko dapat may mga batas tayong dapat baguhin. Kasi masyado ng luma. Pero wag ngayon. Napakadelikado ngayon. Wala akong tiwala sa mga mambabatas natin ngayon. Kahit ipangako nila, wala kaming i-extend na termino. Wala akong tiwala sa mga yan. Incumbent congressman na sumusulong ng yung People's Initiative. Mga politikong chiwari-wari-wap, sabi natin. So pareho sila. Masaya rin itong mga nasa Kongreso dahil makakakilos na sila ng malaya. Ang dapat gawin, i-realign lang nila ang estilo ng kanilang strategiya kung saan sisingitan nila ng kanilang mga personal na motibo. Binabanata na unti-unti ni Ben. Tingnan lang natin, tingnan natin yung mga tumatakbo and tingnan din natin yung mga sa tingin natin ay mga may paninindigan. Basta sa akin po, wala po tayong pilitan. Nasa sa inyo yan. Sa akin, kaysa bumoto tayo nung may pangalan na dati ng politiko wala namang nagawa, magsubok tayo ng bago. Kaya naman itong susunod natin, tingnan natin isa pang bago, pero maingay na rin na Duterte follower. Yan. Ito namang sinasabi ko ngayon si Attorney Vic. Isa pang bago na sa tingin ko malaki maitutulong sa atin. Again, ulitin ko, hindi po ako namimilit kung sino gusto nyong iboto. Sa katunayan, dapat talagang suriin yung mabuti. Ang pinupunto ko lang dito, ito yung mga tao na hindi na nananahimik ngayon. At nakikita na natin ang kanilang political leaning. Merong halata, katulad ni Attorney Vic, merong hindi masyadong halata, katulad ni Yorme Isko at saka nitong si Ben Tulfo, pero sumusuporta. Ito yung pasabog ni Attorney Vic. Alam naman natin, si Attorney Vic galing sa Marcos, sa BBM, at sila ay malapit, parang batuyan at PRRD. Pero ngayon, lumalabas na talagang namang makaduterte itong si Attorney Vic at ngayon kinukontra niya na si Marcos. Kasi dati namang itong sumuporta na talaga kahit nung election pa lang kay BP Sara. So etong gusto ko, slam dunk evidence. Yan, may pasabog siya ngayon. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling.
Ang larawan ito ay nagpapatunay na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Yan, marami pong pages yan. At pirmado. Ayan. Maliwanag na. Official na po ito. Kaya yung mga nagsisinungaling, meron pong hawak sila, Attorney Vic, si Congressman Ungab, at saka si PRRD. Hindi naman sila lalabas ng ganun kung wala silang ebidensya. Kinumpirma rin ito, even ng Makabayan Black. Even si Bato, nakita niya ito at meron siyang kopya. So doon sa mga senador, doon sa mga congressman na sinasabi walang blanco, mga sinungaling kayo. Ito lang kasi, dalawa lang pipiliin mo eh. Sinungaling ba si Bato, si Attorney Vic, si Ungab, o si PRRD, o itong mga senator na pumirma? Ako, I would rather choose to believe PRRD, Attorney Vic, Ungab, and Bato, and others. Kesa yung may pakinabang doon sa budget. Kasi itong sila, wala silang agenda eh. Wala naman silang pakinabang dyan sa budget. Ito grupo ni PRRD na sila Attorney Vic. Pero itong mga to, mga congressmen, itong mga senators na pumirma, mayroon silang agenda. Makikinabang sila. Ang laki nga nung increase eh. Tapos pagdating kay attorney, sa Department of Office of the Vice President, walang increase. 'Di ba? So yung pinagsasabi ni itong Balbasarado, si Ortega, paninira na kaya daw nagbulgar lang sila PRRD para ibalik yung natapyas na budget ni VP Sara. Doon mo nakikita ang liit ng utak nila. Wala na silang argumentong ipapasok. Ibalik na lang kay Sara. Nakikita nyo? Nakikita nyo kung gaano kaliliit yung utak nila. Kung wala silang argumento, wala talaga eh. Alam mo yung ultimong, baka mamaya yung kalat sa bahay nitong si Ortega isisi kay Vice President. Ganun. 'Di ba? Ganoon sila yung kanilang utak. Sa bagay, ang hirap kasi talaga palusutan kung may plano kang magnakaw eh. Mahirap. Hindi mo, lalo't may ebidensya katulad nito nilabas ni Attorney Vic. Ito gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung mga pumirma. Huwag niyong kakalimutan ha. Ito yung mga pumirma. Nilabas naman ito. Nakita ko naman to sa Facebook ni Jason Sa. So tingnan nyo na lang itong mga to. Lakihan natin para huwag nyo kakalimutan yung mga yan ha. Senator Grace Po. Ay, Cynthia Villar, ang adami nyo ng pera. Gatchalian, Dalipe, Suarez, Gonzales, Kimbo. Saldico, what do we expect? Aquino II, Chis Escudero, itinanggi mo pa. Jinggoy Estrada, Tolentino, anong nangyari sa iyo? Mark Villar, ang yayaman na ng Villar. Another ehersito, kayo talagang ehersito. Subiri, Libanan, Villanueva, anak ng pastor. Akop, Bonggolan. Ganyan po katitindi. Okay. Check nyo na lang yan sa ni Jason Sa. Sana magpaliwanag kayo. At aminin nyo na lang. Huwag nyo nang palusutan. Kasi may ebidensya po. Lalo kayong lumulubog. The more kayong nagsisinungaling, lalo kayong lulubog.
At nakikita na yung totoo niyong kulay. Itim. Ito naman, next tayo. Puntahan naman natin itong isang silent supporter din. Pero ngayon, nahahalata na rin na supporter talaga ni BP Sara. Ito si Yorme Isko. January 2 to January 7, 72% siya. Sa field data trends. Sa Okta Research, 74% siya. So ito, sure win na itong magiging mayor. May problema ka, Tamba, doon sa pinatakbo mong kalaban niya na si itong traidor na Lacuna. Hindi naman magiging mayor yan si Lacuna kung hindi dahil kay Yorme. Vice mayor kasi nung tumakbong presidente si Yorme, vice mayor yan ni Yorme. Tumakbo siyang presidente, so pinatakbo yung mayor. Ngayon, tinatraidor pa si Yorme. Sinisiraan pa si Yorme. Wala kang kapag-asa maging mayor kung hindi dahil kay Yorme. Ngayon, na-expose ka. Ayaw sa'yo ng tao. Ginusto ka lang ng tao dahil kay Yorme. Masakit, no? Pero yan ang katotohanan. Sam Versosa rin, walang panalo. Oo. Mag-date na lang kayo nung jowa mo. Wala kayong panalo. Kaya ako sa inyo, wag na kayong mangampanya, tago nyo na lang kung ano man yung nakuha nyong pera, naipon yung pera, sa inyo na yan. Sayang lang. No chance kayong manalo. Ha? Basta talaga, alam mo, pag dumikit kasi ito kay itong si Lacuna Dumikit ito kay Tamba. Pag dumikit talaga kay Tamba at hindi talaga inuna ang pagsisilbi sa tao kundi inuna ang pamumulitika, wala talagang patutunguhan. So, congratulations, Yorme Isko. And kung ako, kay Yorme, tuloy niya lang, linisin niya ang Manila, total bata pa naman siya. Maraming nagsasuggest sa kanya yan. Maybe after 6 years or 12 years, alay mo, pwede siyang tumakbo ulit presidente. Pero kung magagawa niyang Davao ang Maynila, mananalo tong presidente. And at the same time, isipin mo pag nagawa niyang Davao ang Maynila,